Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Acting Floor Leader. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to elect the Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos of the 1st District of Ilocos Norte as Majority Leader of the House of Representatives. There is a motion to elect the Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos as the Majority Leader of the House of Representatives. There being no objection, the Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos is elected as Majority Leader of the House of Representatives. Session suspended. Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso tayo. Puntuhan natin itong pagkakapili kay Sandro Marcos bilang bagong majority floor leader ng Kamara. Ang pagkakapili na ito ni Sandro Marcos, anak ng presidente, ay importante dahil siya ang pinakabatang majority floor leader. Ay pagka ikaw yung majority floor leader, yan yung nagtitimon sa takbo ng Kamara. Pang-ilan ba yan sa pinakamataas na posisyon sa Kamara? Ano yan? Speaker, tapos yung senior deputy speaker, majority floor leader. Yan yung mga mga pinakamataas na posisyon sa Kamara. Siyempre ang speaker ngayon si Romualdez. Ang senior deputy speaker yata si JJ Suarez. Tapos ito na ngayon yung majority floor leader si Sandro Marcos. Ito yung dating posisyon ni Manix Dalipe. Pag ikaw ang majority floor leader, ikaw yung nagko-control ng mga deliberasyon. Yung pagkakalendaryo ng mga debate, anong mga batas ang pag-uusapan, panukalang batas. Kaya siya ang majority floor leader din ang humahawak ng rules committee. Kaya napakamakapangyarihan yan. Anong magiging nito? Parang ang gagawin nito, unang-una, gusto talagang i-training na si Sandro Marcos na ilagay na bilang national leader na sa susunod pwedeng tumakbo ng senador sa 28 o pwedeng sa 2034 pambatong presidente. Alam naman natin ng mga dinastiya sa politika sa Pilipinas, ganyan yung direksyon yan. Ganyan yung direksyon yan. Kumbaga ngayon inaano na siya, majority floor leader, senador sa 2028, presidente sa 2034. Yan, ganyan ang mga mga plano. Ang isa pang purpose niyan, bakit ginawang majority floor leader? Para makontrol pa rin ng Marcos ang mga kongresista. Kasi marami naman talaga na ang nagsasabi na lame duck na si PBBM. Ibig sabihin ng lame duck, ito? Pahina na. Lalo pa ngayon sa mga ginagawa ng Duterte tapos hindi masyadong nagka-counter si PBBM, di lumalabas lame duck. Kasi ang presidente kapag natapos na yung first half, nasa pang-apat na taon, pang-apat, pang-lima. Yung mga huling taon, kasi second half na ito 6 years ang term. Tapos na yung first 3, midterm nung Mayo. So ngayon nasa second term na kalahati. Ay usually ang presidente sa ganyan, na yan, lame duck na yan. Kaya kailangan kahit lame duck na ang presidente, maipakita pa rin na kontrolado niya pa rin ang mga politiko, lalo na ang mga kongresista. Siyempre, kontrolado ni Romualdez na pinsan ng presidente. Kontrolado niya kasi speaker siya. Pero kailangan din may katulong ang speaker sa pagkontrol sa mga kongresista. At kailangan na talagang kapamilya. Ayan, si Sandro Marcos, anak ng presidente. Siyempre, susunod ang mga kongresista diyan. Pangalawa, lalapit talaga sa kanya ang mga kongresista kasi anak ng presidente yan. So dito, ito'y bahagi ng pagkontrol pa rin ng Marcos ng Kamara. Kasi siyempre gagalaw ang Duterte. Lalo na habang palapit ang eleksyon sa 2028, gagalaw ang kampo ng Duterte. May mga kongresista dyan na pwedeng magbaliktaran papunta sa Duterte. Para makontrol yung mga yan, speaker si Romualdez na pinsan ng presidente, anak ng presidente ang majority floor leader. Yan yung posibleng design yan. Kaya yan yung significance ng pagkakapili ni Sandro Marcos. Parang pinaparamdam dyan ng Marcos, ng gobyernong Marcos na sila pa rin ang makapangyarihan sa Kamara. Speaker ang pinsan na si Romualdez, majority floor leader ang anak. So, wag magkakamaling
kumalas ng suporta sa administrasyon. Kasi kung mayroon ka mang mga programa, proyekto sa distrito mo bilang congressman, ay mahihirapan ka kasi kontrolado talaga ng Marcos ang House. Kasi speaker si Romualdez, majority floor leader ang anak na si Sandro. At isa pa dyan, siyempre nag-aanda lagi ang Marcos. Tulad ng sinabi ni Ronald Llamas, baka mag-isip ang Duterte na i-impeach si Marcos, o di kailangan kontrolado ang mga kongresista. Yan ang magiging papel ni Sandro Marcos. At lalo pa ngayong 2025, pag-uusapan ang budget sa 2026, malaki ang papel dyan ng majority floor leader. Yung mga kongresista na naghihingi ng budget sa kanya-kanyang distrito, kailangan sumunod ka sa administrasyon. At ang majority floor leader ang magdadala ng tsimpo niyan. Anak ng presidente yan, at the same time majority floor leader. Yan malinaw yan. Bahagi ito ng pagpapalakas ng kontrol ng Marcos sa Kamara. Kasi habang paparating na ang 2028 presidential elections, mayroon na diyang mga susuwag sa administrasyon, kakalas. Ito yan. Ang galaw ni Sandro bilang majority floor leader, yan ang magiging magbabaton, magtitimon, dala-dala kung ano yung gusto ng presidente at ng administrasyon. O yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang ating punto, diretso. As a nation, the realities that we face politically. So, hintayin na lang natin si Pangulo para sa kanyang sona. Were you there during the final rehearsal of the President yesterday? Yes, I was. And how was it? Very good. Kung tanong lang namin yung tungkol sa impeachment because when naglabas ng decision ng Supreme Court against dun sa impeachment, maybe have your take on that? Well, I mean, the Supreme Court came out with a decision, as the House said, as the House spokesperson said. I think there are plans to file an MR, but I think at this point in time, we must respect the decision and see where the cards may fall in the next few weeks. I don't think now is the right time to address such issues. I understand it's an important issue that's at hand. Let's focus on the SONA for now. But were you surprised when you learned about the decision of the Supreme Court? Yes and no. Yes and no, why? Let's just leave it. What do you expect for was the newly elected majority floor leader? A stable House in the 20th Congress. One that is not, one that is free of any controversy. And my promise as majority leader is I will make sure that any budget that is a mutation from the net and is not in line with what the country needs or what our countrymen are looking for, I will make sure it will not be passed until it is a budget that is acceptable to the general public. It is a budget that is acceptable to the Filipino people. Salamat po. Thanks po. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.